Nagsanib puwersa ang Department of Trade and Industry at Philippine Chamber of Commerce para tutukan ang paglago ng Micro, Small, Medium Enterprises o MSMEs. Pero ano nga ba ang dapat nating asahan sa pagtutulungang ito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orcio. 99.5%. Ganyan kalaki ang sakop ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa kabuuan ng mga pinatatakbong negosyo sa buong Pilipinas. Base yan sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2023. Lumalabas din sa pagsusuri na karamihan sa mga Pilipinong manggagawa ngayon, MSME ang employer. Kaya kung meron daw talagang lodi sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa ngayon, MSMEs talaga yan. Sa pagtitipon ng mga kinatawan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, pati ng Department of Trade and Industry, pinag-usapan kung paano pa mapapaigting ang pag-asenso ng mga negosyo sa bansa, lalo ngayong umuusbong pa ang makabagong teknolohiya at ang gamit ng social media. At the DTI, we envision a future where our MSMEs, regardless of size or sector, has the tools, that they have the knowledge, and the opportunities not just to survive, but to thrive in the digital age. Matatandaang noong pandemya, literal na huminto ang mundo ng kalakalan kaya maraming mga negosyo ang nagsara. Isa raw sa naging problema ang kakulangan ng kaalaman ng MSMEs sa digital marketing at kawalan ng digital transaction system. Kaya sa 5-point agenda na isinusulong ng DTI, una ang digitalization, kung saan mas hihikayatin pa na mag-adapt sa e-commerce at digital marketing ang mga negosyo. Ikalawa, diversification, para kumbinsihin ang mga MSME na pag-aralan kung sino pa ang posible nilang market, mapa-local o international. Nandyan din ang pagpopondo para mapalaki pa ang negosyo at mas pinadaling proseso ng pag-loan sa Small Business o SB Corporation at iba pang financial institution. Nais din itulak pa ng DTI ang franchising ng mga MSMEs kung saan isa sa target investors ay mga overseas Filipino workers. At panghuli, ang pagbibigay ng business learning programs para maging epektibo pa ang pagpapatakbo ng negosyo. Isa pang nais tutukan ang mga online modules. And once you connect all these small businesses, micro businesses, they will be a target of scams. So it is our capacity building on training them para hindi maloko yung mga negosyante natin at yung mga micro businesses. Ngayong Oktubre, magtitipon pa ang iba't ibang business leaders, government officials at stakeholders para sa ika-50 anibersaryo ng Philippine Business Conference and Expo ng PCCI. Dito tatalakayin kung paano susolusyonan ang mga hamon sa sektor ng pagnenegosyo at bibigyang oportunidad ang mga MSMEs na makakatulong sa paglago pa ng ekonomiya. Mobile Journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita.